Tayo po ang sumunod. Tayo po ay magpalitan ng pagbasa. Awit 67 verse 1. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan. Upang sa daigdig mapagin ng lahat ang iyong kalooban ang pagliligtas. Verse 3. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Naway purihin ka mga nilikha, pagkat matuwid kang umaro sa masla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Verse 5. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Nag-ano mabuti ang mga lupain, pinagpala kami Yahweh, Diyos namin. Verse 7 po. Tayo po'y sabay-sabay. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Purihin po ang salita ng Panginoon. Tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, muli maraming salamat po Panginoon sa iyong pong mga salita at salamat po Panginoon sa araw na ito na muli po Diyos kami po ay iyong pinagpala at kami po ay muli ay idinako sa lugar na ito upang patuloy Panginoon na amin kang purihin, sambahin at dakilain, Panginoon. Lord, salamat po sa nagdaang isang linggo ng aming pong buhay na ikaw po yung aming kasama. Salamat po sa lahat ng pagpapala, Panginoon, na niyo po pinagkaloob sa amin sa loob po ng isang linggong nagdaan. O Diyos, salamat po sa mga financial, material, Panginoon, spiritual, emotional, Panginoon, na inyo po pinagkakaloob sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat patuloy na ikaw po ang patuloy na gumagabay po sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa bawat pamilya, sa bawat anak mo na narito, na patuloy, Panginoon, na nagsisik, Panginoon, ng iyong kaluwalhatian, Panginoon. Lord, ganun din, salamat din po, Panginoon, sa patuloy, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang nagkakaloob sa amin, Lord, ng mga pagpapala na hindi nagmamaliw, Panginoon, na patuloy na ikaw yung nabibigay sa amin, sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa kalusugan, Panginoon, sa mga pagpapagaling, Panginoon, ng aming karamdaman, Panginoon. Lord, sa oras pong ito, amin pong dinadalangin din yung aming pong mga kapatid na papunta pa lang rito, Panginoon, at yung hindi po makakadalo, Panginoon, patuloy po sila. Patuloy na pagpalain, Panginoon. At patuloy, Panginoon, hipuin mo rin, Panginoon, sila ng inyong mapagpalang kamay, Panginoon, sa mga oras na ito. Dalangin namin, Panginoon, sa aming pong panambahang ito, sa aming pong pagsasama-sama muli sa pagpupuri at pagdakila sa iyo. Lord, hinihiling po namin ang pagsama ng inyong pong banal na Espiritu sa aming pong kalagitnaan. Patuloy po kami lukuban ng inyong banal na dugo, Panginoon. At o Diyos, ganoon din po, Panginoon, ang aming pong mga puso ay aming pong patuloy, Panginoon, na inihain sa iyo, Panginoon, anuman ang nakikita mo, Panginoon, na hindi kalugod-lugod o karumihan, Panginoon, narito, Panginoon. Sa mga oras na ito, kami po iyong linisin, patawarin upang, o Diyos, kami ay mabangong sa Panginoon ang aming pagpupuri, aming panambahan sa inyo pong harapan. Lord, samahan niyo po kami hanggang sa matapos Panginoon ang gawain ito. At Lord, patuloy na ikaw, Panginoon, patuloy na magbigay sa amin, Panginoon, ng karunungan. Buksan mo po, Panginoon, yung aming mga spiritual na pangunawa, pangdinig sa mga oras. Thank you, Lord. Purihin ka dakilain ng Panginoon Jesus. Ito po ang aming samang talangin sa nag-iisa po namin tagapagligtas na sa Jesus. Amen. Yan po, isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Good morning po. Good morning. Yan po, para sa Panginoon po ay isang panibagong umaga na ating pagpaluloy na ibalik ang papuri pa sa salamat. At minsan pa, ating nga po batiin kamay po ang ating mga katabi. Batiin natin na good morning, kapatid. Amen. We bring back all the praises and glory for all the goodness sa ating buhay. Hallelujah!
sa patuloy ng katagumpayan sa aming mga buhay. Karapat dapat ka, Panginoon, na itaas ang iyong pangalan. Patuloy namin pinagdiriwang ang iyong kadakilaan. You are worthy to be praised, O Lord. Yes, hallelujah. Yes. Patuloy ka, Panginoon, na kumilos sa mga buhay namin, Panginoon.
muli po tayo ay patuloy na lumapit sa ating Panginoon. Tunay nga, O Diyos, ng lahat ay napagtagumpayan mo na. Ikaw, Panginoon, ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay. At ngayon, Panginoon, nandun ka sa iyong kaharian at lahat kami, Panginoon, ay iyong tinitingnan. At maraming salamat, Panginoon, sapagkat lahat po kami, O Diyos, na narito ay nagsama-sama upang patuloy na ikaw ay aming papurihan at pasalamatan sa iyong ginawa sa aming mga buhay. Nagkaroon kami, O Diyos, ng tiyak na kaligtasan. Bagamat, O Diyos, naghirap ka, nabayubay ka sa krus ng Kalbaryo. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Nag-iwan ka, Panginoon, ng sa amin na katagumpayan, ng katiyakan, na kaming lahat ng sumasampalataya sa iyo, O Diyos, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa kapanatagan sa aming mga puso at isipan na iyong binagay. Sapagkat anuman ang aming dinadanas sa mundong ito, anuman ang kailagayan ng mundong ito, anuman ang kailagayan na kinaharap ng bawat kapatiran, payapa, Panginoon, ang aming mga puso at isipan. Sapagkat sinasabi mo na ang lahat, maging ang kamatayan, ay napagtagumpayan mo na. Kaya, Panginoon, salamat po sa iyong ginawa. Kaya dalangin din po namin na patuloy mo kaming turuan at tulungan na ituon po namin ang iyong mga mata. Ituon namin ang aming mga mata sa iyo lamang, O Diyos, upang anuman ang aming kaharapin ay aming kakayanin at aming mapagtatagumpayan. Salamat, Panginoon, sa mga kapatiran po namin na narito. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na huminun po, Panginoon, sa kailang mga puso, sa kailang mga isipan. Sa gaya ng hiling namin kanina sa panalangin, ipaunawa mo, Panginoon, sa kanila ang nais mo na ipagawa sa kanila at iyon ay kanilang magawa, Panginoon. Naisin, Panginoon, na kanilang mga puso na ikaw ay mapaglingkuran. Na ikaw, O Diyos, ay makita sa kanilang mga buhay kung paano sila kumilos, kung paano sila magsalita. At kung meron man kaming nagagawang pagkakamali na hindi namin sinasadya o sinasadya man, nakasakit kami ng damdamin ng aming kapwa, ng aming kapatiran, ng ibang tao, patawarin mo kami, O Diyos, at patuloy mo kaming lingapin at ituwid, Panginoon, sa aming pagkakamaling niyo at sa aming dinasaktan, Panginoon, na kapwa o kapatiran. Ipaalala mo, Panginoon, din sa kanila na sila patuloy na sa iyo lamang lumapit at hindi, Panginoon, sa mga taong kakamali sa kanila, kundi ituon nila lagi, ituon namin ang bawat isipan namin, ang bawat pahingin namin sa iyo lamang. Salamat, Panginoon, sapagkat alam po namin sa bawat paglapit namin sa iyo, ikaw po ay lagi na nasa aming kalagitnaan. Kaya dalangin po namin, O Diyos, tulungan mo kami na patuloy na ikaw ay sa aming papurihan at pasalamatan. Salamat po ng marami, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga kapatiran na patuloy na narito na aming sama-sama. Na kami, O Diyos, ay nagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, dalangin namin, O Diyos, sa aming bansang Pilipinas. Ikaw ang tumulong, Panginoon, sa aming mahal na presidente, ang kanyang buong ahensya, ang lahat ng buong kabinete, ang lahat ng mga senador, ang lahat ng may katungkulan, Panginoon. Bigyan mo sila, Panginoon, ng pusong banal na pagkatawad sa iyo, pusong tamang paglilingkod, Panginoon, sa mamamayan na kailang sinasakaupan. Magampanan nila ang responsibilidad na kailang kinatatayuan, O Diyos. Maging tama ang bawat desisyon nila ang gagawin. Maging tama ang bawat tao kaya nalapitan, O Diyos. Tulungan mo, Panginoon, sila, O God. Ikaw, O Diyos, ang naglagay sa gobyerno, Panginoon, sa kabubuti, Panginoon, ng bawat bansa. Kaya inilapit namin sila, Panginoon, sa kailang pamumuno sa iyo. Magkaroon, Panginoon, sila ng banal na pagkatawad sa iyo. At magampanan nila, Panginoon, ang pagkakatawad nila. Dalangin po namin, O Diyos, ang iyong mga lingkod, ang bawat churches, Panginoon, ang bawat may pastors, deacons, elders, ang lahat ng may mga ministry heads, Panginoon.
ang musicians, Panginoon, mga worship leaders, ang mga dancer. Lahat kami, O Diyos, ay naglilingkod para sa iyo. At nagpapasalamat, Panginoon, sa pagbibigay mo sa amin ng malaking pribilehiyo na ikaw ang aming paglingkuran. Kaya dalangin po namin sa aming paglilingkod sa iyo, magampanan namin na lahat yun. Maging buhay kami patotoo sa mga nakatingin, Panginoon, sa buhay po namin. Huwag kaming katikisuran, Panginoon, bagkus ay maging katatagan kami, Panginoon, sa kailang pananampalataya sa iyo. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi lahat ay binigyan mo ng pagkakataon na makatayo sa pulpitong ito. Ngunit maraming salamat, Panginoon. Hindi man kami karapat-dapat, patuloy mo kaming pinahihintulutan na makatayo, Panginoon. This is the holy ground, Panginoon. Maraming salamat sa pagpapatawad mo, Panginoon, sa amin. Maraming salamat sa patuloy paggamit mo sa buhay pa namin. Kaya dalangin po namin, tulungan mo kami na magampanan ang lahat ng iyong pinapagawa sa buhay po namin. Dalangin namin, Panginoon, ang aming mga kapatiran na may karamdaman, pisikal. Ikaw, Diyos, at tanong nga po na humipo, magpapagaling sa kaila. Mag-provide ng lahat ng kailang gamot na iniinom, lahat ng proseso ng kailang magpapagaling. Ikaw, Diyos, ang tunay nga po na magkaloob, kagalingang pisikal, kagalingang spiritual, emosyonal, lahat ng aspeto ng kailang buhay, Panginoon, ikaw po ang humipo. Ikaw, Diyos, ang patuloy na tumulong, Panginoon, sa kanila. Dalangin po namin ang lahat ng naghahanap buhay para sa kanilang mga pamilya. Kayo, Diyos, ang patuloy na magpala. Sapagkat isa lang naman, Panginoon, na kayang layunin kung bakit sila naghahanap buhay dito masaman sa Pilipinas o maging sa labas ng Pilipinas upang i-provide ang pangangailangan ng kailang mga mahal sa buhay, ng kailang pamilya, ng kailang mga anak, ng kailang mga magulang. Kaya panadalangin po namin, pagpalain mo sila sapagkat ang pagpapalang iyon ay pagpapala din sa lahat ng tao na nakapalibot sa kanila. Panginoon, salamat po ng marami. Tunay nga po, dalangin po namin sa magdadala, Panginoon, ng iyong mensahe. Ikaw, O Diyos, ang mahayag sa kanyang buhay. At maraming salamat, Panginoon, sa kanyang buhay na patuloy na nagpapagamit sa iyo at patuloy na naghahayag ng iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Nagpapatatag, Panginoon, sa aming pananampalataya. Kaya dalangin ko po, ikaw, O Diyos, ang manguna, Panginoon, sa magdadala ng mensahe. Dito man, Panginoon, sa banay-banay at maging sa pulo. Ibinabalik namin ang mataas sa pupuri, ang mataas sa pagpasalamat sa tanging pangalan ng Jesus namin tagapagligtas. Amen po. Magandang umaga po sa ating lahat. So, tayo po ay pumapasok na sa tinatawag po nating Holy Week. At bago po tayo magpunta po doon, ay balikan natin ang tinatawag po nating the Passion Week. At mag-review tayo ng kaunti ano ba ang sinasabi magmula doon sa Lunes hanggang sa araw ng Linggo. Yun po yung titingnan natin. At from there ay lalakad tayo ngayon doon sa pinakadulo ay ang tungkol po sa resurrection. But before that, tayo muna isang tayo manalangin.
Let's bow our heads in prayer. Heavenly Father, Lord, kami po ay muling dumudulog sa inyong harapan. Kami po nagpapakumbaba at amin pong nilapit sa inyo ito po amin pong pag-aaral ng inyong salita. Kayo, Panginoon, na mabigyan ng kapurihan at karangalan po, Panginoon. Panginoon, sa aming pong pag-aaral na ito, maging handa, Panginoon, ang puso ng bawat isa. At anumang, Panginoon, ang mga alinlangan, mga questions, Panginoon, sa puso po namin all about resurrection, Panginoon. Lord, ito po, Panginoon, ay magkaroon po ng kaganapan, Panginoon. Kalinawan, Panginoon, sa bawat isa. Turuan niyo ka, Panginoon, na magkaroon ng pusong nag-aaral, natututo, Panginoon, at may pagmumuhay po na Panginoon, ito aming pong pinag-aaralan. Salamat po. Kayo po, Panginoon, ang magbigay ng kapurihan. In Jesus' name, Amen. Alright. Bago natin tingnan po yung main topic po natin na why I believe in the resurrection, I just would like you to understand na meron po tayong mga previous topics all about resurrection. The importance of resurrection, why I believe in the resurrection, and all about the different part of the week, magmula ng Lunes hanggang sa Sabado at Linggo. So, ang Holy Week, mga kapatid, or the so-called Passion Week, ay among the Christian calendar, ay ito yung binibigyan po ng malaking pag-aaral, pagtingin, at tinitingnan po natin ang mga bagay-bagay tungkol po dito sa tinatawag po natin Holy Week or the Passion Week. So when you say Holy Week, it is also the same as the Passion Week. Ito po ay nagpapakita ng final days ng ating pong Panginoon Hesus dito sa balat ng lupa. Pinakita rin dito ang kanya pong suffering, yung paghihirap na kanya pong dinanas sa kamay ng mga tao, ang kamatayan niya at saka ang finally ang kanya pong resurrection. Bawat araw carries with it deep spiritual meaning for reflection po para po sa ating lahat. So, pag tila po natin Palm Sunday, ano ba ang ibig sabihin po ng Palm Sunday? Sabi po natin ay pagaspas. Local term natin, pagaspas. Ang ibig po sabihin yan, on Sunday, ngayon ba ay Palm Sunday? Araw na? Pagaspas. Palaspas. Hindi pagaspas, palaspas. Wala ko niya pa sa akin pagaspas. Wow. Nasaan yung palaspas nyo? Wala kayong dala? Wala kayong dala kahit palaspas. Ano po? But for us, mga kapatid, we do not adhere to that, yung palaspas. Yun lang sa mga kababayan natin, kapatid natin, mga Katoliko, ay they are very sincere about it at meron silang dalang palaspas. At ito yung nagpapakita on this Palm Sunday, ito yung triumphant entry into Jerusalem ng ating pong Panginoon Hesus. And He was greeted with palm branches. Kaya tinawag na Palm Sunday sapagat yung palm branches ay kanila pong winawaygay-way. Ano bang ibig sabihin nun? It symbolizes Jesus as the promised King and Messiah. At ito nga po ang pag-fulfill sa propesya ayon po kay Zechariah. So that is Holy Sunday. Alright? At ang ginagawa ng iba, yung palaspas ay dinadala nila sa kanila pong mga bahay at good luck sign ang palaspas na yan. At sinasabi nila sa pintuan ng mga bahay nila para lahat ng mga masasama, kasamaan, ay hindi po makakapasok sa loob po ng kanilang bahay. And that is what we think before. Yan ang ating pong iniisip noong una. So, nung tayo nakakilala na sa Panginoon, ay hindi na po natin sinusunod yung mga bagay pong yun. Pero, kung gagawin mo yun, ay meron bang kasalanan doon? Kung may palaspas ka, gagano'n-gano'nin mo rin. No? Hindi kasalanan ba yun? Wala namang kasalanan doon. Palaspas lang yun eh. No? Pero kung bibigyan mo ng iba pang kahulugan yun, then maaari tayong magkasala kung lalagyan mo ng ibang kahulugan yun. At kung yun ay mas mataas pa sa ating pong Panginoon. Now let's come to the Holy Monday.
Anong meron sa Monday? Okay? Ang Monday, ano bang ginawa dyan? Si Jesus po ay nilinisin niya ang the temple, driving out money changers. At naging issue sa kanya yan. Ano ang ibig sabihin po nun? It represents purity of worship and rejection of hypocrisy. So yun po ang ibig sabihin po ng Holy Monday. Ang Holy Tuesday naman. Sa Holy Tuesday, it teaches in the temple, ang ating pong Panginoon Jesus, He confronted religious leaders and He speaks about parables. Nagsabi po sa diyan ng mga parables. At anong pinaka-main point po doon on this Holy Tuesday? It emphasizes faith, vigilance, and the coming judgment. Doon po sa parable po yun na binabanggit ko niya dito. Now, here comes Wednesday. Ang Wednesday is sometimes called the Spy Wednesday. Bakit pong spy? Sino ang binibigyan ng diin dito? Bakit tinawag na Spy Wednesday? Kaya po tinawag na Spy Wednesday sapagkat si Judas pumayag na ipagkanulo niya ang ating pong Panginoong Jesus. For how much? 30. For 30 pieces of silver. Ano ang pinakabuod po nito mga kapatid? It emphasizes, sinabibigyan po ng din dito sa Spy Wednesday, ang human betrayal that cost of sin. Ang pagtataksil ng isang tao. Ang Thursday naman, Maundy Thursday. Ang Maundy Thursday, it's all about the Last Supper, washing of disciples' feet, and prayer in Gethsemane. Ano ang pinakabuod po nito? Tinuturuan po ang pagpapakumbaba. Yung paghugas ng paa ay pinapakita po doon yung pagpapakumbaba ng ating pong Panginoon. Sa mga leaders, tayo ay hindi dapat magmataas, kundi tayo dapat ay magpakumbaba. Hindi ko tayo ay leaders, meron tayong posisyon, meron tayong pwesto, nandun yung ating pagmamataas. Yun po ang humility, service. At ito nga po ang, isa pa rin po ang institution po ng Eucharist. Kasi nga po, tinutukoy dyan ang Last Supper. How about Good Friday? Wow. Medyo, computer ko ito, malapit na mag-retire. Now, doon po tayo sa Good Friday. Ang Good Friday, bakit tinawag na good? Kasi nga po, ito na nga po yung trial, crucifixion, and death on the cross of our Lord and Savior, Jesus Christ. Bakit tinawag na Good Friday? Bakit tinawag po na Good Friday? Ang pinaka-central na Christian faith po natin dito is that Christ sacrificed for humanity's sin. Ito na ang pag-ako ng kasalanan ng buong mundo para po sa ating pong kaligtasan. Ito yung ultimate sacrifice that was done on the cross. Holy Saturday. Ang Holy Saturday po ay Jesus' body rest in the tomb. Siya po ay nilagay na po doon sa tomb, doon sa may yulib. Ang sinasabi po rito is that ang silence of waiting and reflection in God's plan. Ano ba ang plano ng Panginoon para po sa atin ang siya pong masusunod? Excuse me. Then, Easter Sunday. Bakit tinawag na Easter Sunday? Sapagkat ito rin yung tinatawag natin Resurrection Day. Resurrection Sunday or Easter Sunday. Jesus rises from the dead. Siya po yung nabuhay na muli. And then, ang pinaka-significance is that ito nga po yung victory over sin and death. Kaya nga po sabi ni Jesus, it is finished, it is done. Tapos na po ang boxing. Wala na pong magagawa ang kalaban. Sapagkat nangyari na po, panalo na po ang ating pong Panginoon. So with that, as a background ng mga kapatid,
Kasi ang pinag-usapan po dyan sa Easter Sunday ay Resurrection Sunday. So the question now is, tayo ba ay naniniwala sa Resurrection Sunday? Tayo ba ay naniniwala na si Jesus ay namatay at nabuhay na muli? Hello? Yes. Kung tayo po ay naniniwala, then let us dig deeper on this one. So, dadako na po tayo ngayon sa ating pong main topic. So, we believe in the resurrection. The question is why? Kailangan suportahan natin kung bakit tayo naniniwala sa ating pong tinutukoy na resurrection. Alright. So, ang verse natin mga kapatid is found in it's found in 1 Corinthians 15, 13, and 14. Let us all read all together. Dalawang verse po lamang yan. Shall we read, everybody? Ready? Begin. But if there is no resurrection of the dead, not even Jesus Christ has been raised, and if Christ has not been raised, then our preaching is vain. Your faith also in vain. Para sa ating mga Kristiyano, ito po napakaganda. Kung wala pong resurrection, mga kapatid, no, hindi po nabuhay na muli ang ating pong Panginoon, no, ang ating pong pagiging Kristiyano ay magiging inutil. Kaya nga po, at the end of this, didilig po natin ang sabi po ni King Solomon, all is vanity, all is useless and meaningless. Pero para sa ating Kristiyano, we still have that hope. Ang hope natin, mga kapatid, ang pag-asa natin ay ang ating pong Panginoon Jesus. Now, meron pong isa pong manunulat at isa po siyang tinatawag na international statesman. Ang pangalan po niya ay si Sir Lionel Luckhoo. At ito nga po ay ayon po sa Guinness Book of Records. Siya nga po ay isa pong abogado at siya nga po ay nakapagdepensa 245 consecutive defense murder trial acquittal. Ibig sabihin, isa pong abogado na pinagtanggol niya yung mga kinasuhan. Kinasuhan niya. Kinasuhan sa husgado. At kanya pong naipanalo yung kaso na acquit yung mga taong kinasuhan. 245 times nagawa niya po ito. At ito nga po yung tinutukoy na this epitomize Christian enthusiasm and confidence in the strength of the case for the resurrection when he wrote. Ano po yung sinabi po niya? Ang sabi po niya, I have spent more than 42 years as defense lawyer, appearing in many parts of the world. I am still in active service. I have been fortunate to secure a number of successes in jury trials, and I say unequivocally, the evidence for the resurrection of Jesus Christ is so overwhelming that it compels acceptance by proof, which leaves absolutely no room for doubt. Sa simple pong ating pong pag-unawa, mga kapatid, itong taong pong ito, 42 years na siyang naging defense lawyer. At sa kanya pong pag-aaral, nakita niya po na yung resurrection ng ating pong Panginoong Isus ay ang ebidensya supporting the resurrection of Jesus Christ is so overwhelming. Ibig po sabihin, sobra-sobra po yung ebidensya. Ang ebidensya po ay nagsasabi na walang bahid ng pag-alinlangan ng ating pong Panginoong Isus ay namatay at nabuhay na muli. Ito na sa bagong panahon na natin ito, ha? Hindi pa ito nung una pa. So, ibig sabihin po, talaga pong matibay ang sinasabi po na there is resurrection. Now, if there is no resurrection, let's go to the next slide. There will be no salvation. Kung walang resurrection, wala pong salvation. Wala pong tayong kaligtasan, mga kapatid. For a dead Savior can save nobody. Ano ang magagawa ng maligtas tayo ng isang patay? Wala po. Ngunit ang ating pong Panginoon ay nabuhay na muli, namatay, nabuhay na muli, and therefore there is that salvation. Kaya nga pong sabi, I know that you, Corinthians, believe in the resurrection of Christ, otherwise,
your faith is empty or in vain. Wala pong balor ang kamatay ng ating pong Panginoong Isus kung hindi tayo maliligtas sa kanyang pong kamatayan. Kapag siya ay nabuhay na muli. Christ was a man, ang ating pong Panginoong Isus ay isang tao. Ngayon, meron na po siyang resurrected body. Now, if He has a glorified body in heaven, why should we believe not have one also? Kung ating pong Panginoong Isus ay namatay at buhay na muli, at kung tayo naman po ay mamamatay, at makakasama po natin siya, then we also have that glorified body. Kung maalala po ninyo sa ating pong pag-aaral na may mission palagi natin na, meron po tayong glorified body. It's not this earthly body that we have now. Pag tayo may pumano mga kapatid, we will have that glorified body. In the rapture, hindi na po katawan natin ito, kundi glorified body na po na tayo lahat. Kung kaya nga po, this is another aspect of the believer's union with Christ. Because He has been glorified, at tayo rin po will also be glorified. Amen? Amen, mga kapatid. Yes. Kasi nag-glorify siya, nabuhay siya muli. Kaya tayo din po ay mabubuhay na muli. Ang mga paniniwala ng ibang reliyon, mga kapatid, pag sila namatay, tapos na. Pero tayo, mga kapatid, pag tayo po ay namatay, we will have that glorified body with Christ. Yun po, napakagandang pangako po ng Panginoon. Kaya sabi po din ni Paul sa 1 Corinthians 15, 1 and 34, sabi po, if there is resurrection, then we ought to eat, drink, and be merry. Enjoy life while we can. It is easy to see that these practical points make sense. Shame on you, he concludes. You ought to have this knowledge. Kaya po may nagsasabi tayo ibang mga matatalino dyan. Sabi, buhay natin ganito lang. Habang nandito ka sa mundo ito, mag-enjoy ka. Mag-inom ka, manigarilyo ka, mandaya ka, mambabae ka, malalaki ka, magnakaw ka, you do everything. Habang ikaw ay buhay pa dito sa ibabaw po ng lupa. Ito yung kanilang pinupunto. Ito yung pinupunto ng mga taong mga mundo. No? Kaya nga po, ang sabi, shame on you, mahiya ka sa iyong sarili. You ought to have this knowledge. Dapat malawa natin lahat mga kapatid ang mga bagay po ito. We are not supposed to rely on everything on this world. No? Hindi ko mo marami kang pera, mayaman ka, malakas ka, maganda ka, gwapo ka. All of those, ang sabi nga, all is vanity. Lahat po yan ay papanaw. Lahat po yan ay manghihina. Ang kalakasan po natin manghihina. Ang ating pong mga magandang mukha, gwapong mukha, yan din po ay kukulubot ang mukha. At tayo pong lahat ay tatanda. So, huwag mong gawin dahilan yan na kung ikaw ay tatanda at manghihina ka habang malakas ka pa, you enjoy life? Yes, you enjoy life, but do it in line with God's teaching. So, why I believe in the resurrection? Why I believe in the resurrection? So, sasagutin po natin yan ang mga kasagutan po ito. Una, the historicity of Jesus of Nazareth is airtight. Ibig sabihin po yung kapanganakan ng ating pong Panginoong Isus of Nazareth is airtight. Ibig po sabihin, pag sinabi pong airtight, kumbaga yung isang container ay walang makalabas doon ng mga hangin. Kaya nga airtight. Ibig sabihin, walang kadududula. Totoong-totoo. Wala kang makikita mga doubts doon sa katibayan ng kapanganakan, ng paglaki, ng buhay ng ating pong Panginoong Isus sa kanyang pong earthly ministry. Kaya nga po, maliwanag po, sinasabi po dyan, yung mga ginawa niya na pagpapalakad sa mga taong may problema sa katawan, unable to walk, those lame people, ay kanya pong pinalakad. Yung pong mga hindi po makakita, blind people, ay kanya pong binigyan ng pagkakataon ng makakita. So these are facts of history. Noong una, ang sabi po, in our next slide,
Si Cesar Augustus ay nag-issue po ng decree na magkaroon po ng census. At kung magkaroon po ng census, no, lahat po ay kailangan po mag-register. Kagaya po ngayon, meron po tayong sinasabi po na mag-register ang lahat. Kaya nga po, pag pinanganak, ay meron po tayong registration. No? Kaya nga mandated yan sa lahat po ng ipapanganak ay dapat nagre-registro ang magulang doon sa kapanganakan ng bata. At ang census na ito ay ginagawa sa dalawang bagay, tax collection at saka military conscription. Ibig ko sabihin, na-account ka na yung number of tao, pag nagtrabaho ka lang, magbabayad ka ng buwis. Pangalawa, kaya nagkakaroon ng census para yung mga lalaki ay gawing sundalo. Gagawing sundalo. So yun po ang naging sitwasyon at the time. Now, kung hindi ka ma-require na mag-silbi bilang isang sundalo, ay hindi mo maiwasan ang magbayad ng buwis. So ang pagbabayad ng buwis ay kinakailangan sa ating gobyerno for government to run. Huwag lang makasama yan sa flood control, huwag lang makasama lang yan sa maleta. So yun po ay kalagahan po ng pagbabayad po ng buwis. At with that, si Joseph at saka si Mary ay nag-travel sila ng 70 miles from Nazareth papunta po ng Bethlehem para lang magbayad ng buwis. Magbayad po sila ng buwis. So, as we see it in our next slide, maliwanag po na ang Roman census was taken to aid military conscription or tax collection. So kung ayaw mo magbayad kung ayaw mo maging sundalo, magbabayad ka ng buwis. No, magbabayad ka ng buwis. At sinunod naman ito ni Joseph at saka ni Mary. Pangalawang punto po natin. Bakit I believe in the resurrection? The words of Jesus were unchallenged. Ang ginawa ni Jesus ay unchallenged. Hindi po ito na-rebat. Kasi totoo naman po eh. Ano ba ang istorya tungkol po dito? Halimbawa, ang tungkol po sa feeding 5,000. Naribat ba? Hindi po. Paano ba na i-feed yung 5,000? Ano bang pinakain niya ron sa 5,000 rin? With pieces of bread at saka fish, no? At sobra pa ang napakain dyan. Sapagkat ang sinasabi lang, yung nandun, paano yung dinala pa nila sa bahay na sobrang mga pagkain. Then, raising people from the dead. Sino bang binuhay niya? Lazarus, nabuhay. Pinagaling, no? Ang mga napilay, pinaalakad, ang mga bulag, nakakita, at marami pang iba. So, yung tinutukoy po mga kapatid na yung mga ginawa ng ating pong Panginoon Jesus ay hindi po nila na-contradict. Walang nakapag-contradict dito maski sino man. Now, ang isang dapat po natin tingnan dito is that ang kanya pong mga kalaban, ang mga Pariseo, mga Sadducees, ang mga Roman officers, Roman officials, ay wala pong nagawa sapagkat totoo naman po yung ginawa ni Jesus Christ. It was never disputed by his foes. Now, ang kanya pong number one arch enemy, ang talaga pong kontra sa kanya, ay ang Jewish establishment, mga Hudyo. At they never claimed that his miracles ceased to occur. They attested to the feats of Jesus and had done, however, they attributed this power to Satan. Na dinig nila, nakita nila na mayroong mga miracles na ginawa din pong Panginoon Jesus. Pero itong mga kalaban niya, ang ginawa ni Jesus ay gawa ng demonyo yan. Hindi gawa ng Diyos yan. So kumbaga, sinisiraan nila yung ginawa ng ating pong Panginoon Jesus. Anong tawag natin sa panahon na ngayon? Paninira doon sa
katotohanan. Tingnan po natin ngayon sa social media. May mga maling mga istorya tungkol kay BBM. May tamang istorya tungkol kay BBM. May tamang istorya tungkol kay Sarah. May maling istorya tungkol kay Sarah. So, which is which? Yan nga po ay panggugulo sa ating pong kaisipan. No? Pero dito po mga kapatid, nagbigay na po ng rason ang mga Jewish establishment, ang mga Roman officials. Ang sabi po nila, yung ginagawa ni Jesus, totoo yan. Kaya lang, ang nasa likod niyan ay hindi Diyos, kundi ang demonyo. Imagine, tinutwist nila yung totoo. Ganyan po ang gawain po ng kalaban. Kaya ang sabi po doon sa Matthew, maliwanag po ang sabi, na then they brought him a demon-possessed man who was blind and mute, and Jesus healed him, so that he could both talk and see. All the people were astonished and said, could this be the son of David? Look at that in verse 24. But when the Pharisees heard this, they said, this only by Beelzebub, the prince of demons, that this fellow drives out demons. Kaya lang ay nakakapagpagaling, nakakapagpaalis ng mga masasama. It's because yan ay kagawa ni Beelzebub. Si Beelzebub, ito nga po yung sinasabi po na kumbaga isang nilalang yan, sinasabi na siya nga po yung tatawag na Prince of Demons. Demonyo po yan. Na siya po nagpapagaling at hindi po si Jesus. So this is a contradiction. Ganun talaga ang pwede pong mangyari. Now, this is the Pharisees' deliberate rejection of that which they knew to be of God. Kaya nga deliberate. Sinasadya nila na itwist ang totoo. They could not deny the reality of what the Holy Spirit had done through Him. And wala din nila contradict na whatsoever. So, ginawa nila, sinasabi nila ngayon na yung ginawa ng ating pong Panginoon Jesus ay gawa ng demonyo. At it was never work of God. Pero ang sabi sa Matthew 2:12-13, ang sabi po dyan, he who is not with me is against me, and he who does not gather with me scatters abroad. So yung mga taong hindi sa kanya, they'll be scattered abroad. So, dalawang bagay lang po yan. We cannot, mga kapatid, we cannot be neutral about Jesus Christ. Sasabihin natin, neutral lang tayo, hindi po. We cannot be neutral on that. At kung sakali, and anyone who is not actively following Him has chosen to reject Him. Kung hindi mo sinusunod si Jesus, then you are rejecting Him. Kung tayo na kay Jesus, we follow Him. Pero kung ikaw ay hindi sumusunod sa Kanya, ibig sabihin, ayaw mo sa Kanya. You reject Him. So yun po ang maliwanag. Now, any person who tries to remain neutral in the struggle of good against evil is choosing to be separated from God. Anybody? Sa struggle natin ito ngayon, if you choose to be separated from God, then you are walking away from God. So we cannot remain neutral, mga kapatid, at this situation. Sa ating panambahan, pula o puti lang tayo eh. Ano ka ba? Naniniwala kay Jesus o hindi? Walang neutral dito. Hindi ubra ang neutral. And if you refuse to follow Jesus Christ, you are following Satan. Kasi dalawa lang pagpipilian eh. Good or evil. Which one do you choose? Kaya nga dapat maging maliwanag ito sa bawat isa. Pangalo, the identity of Jesus was confirmed. Confirm na po ang kanya pong identity na siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. At ang sabi po niya, sa John, sabi niya, if you really knew me, you would know my Father as well. From now on, you do know Him and have seen Him. Now, Philip said, Lord, show us the Father and that will be enough for us. Ang sagot ng ating pong Panginoon Jesus,
Don't you know me, Philip? Even after I have been among you such a long time. Now look at that sentence. Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say show us the Father? So anyone who has seen me has seen the Father. Bakit nga po? Sa verse 10, ang sabi po doon, don't you believe that I am the Father and that I am in the Father and that the Father is in me? So ito na nga po, papasok mga kapatid, ang Trinity natin pong pinag-uusapan. And in the next time that we will have, lalaliman po natin ang tungkol po sa Trinity. The words I said to you are not just my own, rather it is the Father living in me who is doing His work. Believe me when I say that I am in the Father and the Father is in me. Or at least, believe on the evidence of the miracles themselves. Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo yung mga miracles na nangyayari. And that could speak na I and the Father are one. I and the Father are one. Look at that. I and the Father are one. Iisa po ang ating pong Panginoon, ang si Jesus at ang Ama sa langit. Now, it was clear that Jesus knew who He was, and He was absolutely comfortable communicating His deity to others. So, maliwanag from the very start kung ano ang kanyang posisyon. Ano ba yung kanyang posisyon? Ano ba yung kinakatayuan niya? Sino ba siya? Ano ba yung authority niya? Sapagkat all authorities was given already to Him. So, alam niya kung anong posisyon niya. Ito yung kanyang sinasabi niya sa kanya pong mga disciples at sa kanya pong mga kumbaga siya ay nagde-lecture, nagbibigay ng parables, nakikita po doon, nagka-communicate niya yung kanya pong pagiging banal. Pangapat, the death of Jesus was undisputed. Yung pagkamatay ni Jesus ba ay questionable? Hindi po. Hindi po questionable yung kanyang pong pamatayan. At ito nga po ay naipaliwanag niya na. Kaya nga po doon sa Matthew, sabi niya, from the time on Jesus began to explain to His disciples that He must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, chief priests and teachers of the law, and that He must be killed and on the third day be raised to life. So kung mga kapatid, nasasabi niya na ito sa kanya po mga disciples, na-anticipate niya na po kung ano mangyayari because alam niya eh. Alam niya kung ano mangyayari sa kanya eh. Alam niya na, anticipate niya. Ito po yung sinabi niya. Nabanggit niya na po ano maliwanag. At as we continue, but when they came to Jesus and found that He was already dead, they did not break His legs. So, sa lahat po ng mga nakapako sa krus po doon, para po malaman na sila nga po ay patay na, binabali po ang paa. Pero hindi po binali ang paa po ng ating pong Panginoon Jesus. Ang ginawa instead ay, ang kanyang pong tagiliran ay, first, with a spear. Yung, ano tawag sa Tagalog? Sibat. Sibat na pong nilagay dito sa kanya. At ang dugo nga po ay umagos. Now, the man who saw it has given testimony. And his testimony is true. Totoo nga po. He knows that he tells the truth and he testifies so that you may also believe. And with this mga kapatid, sinasabi rin na because of this testimony, tayo din po ay maniniwala sa testimony na sinabi po ng taong ito. Now, ang mga witnesses that Jesus Christ actually dead or died, I mean. Sino mga witnesses na talaga nga pong si Jesus ay namatay? So, tingnan po natin, meron pong centurion. Yung nandun po, nung tumusok sa kanyang tagiliran, yung mga centurion po doon, nakita po nila kung paano po namatay ang ating pong Panginoon Jesus. Ang mga sumulat po ng gospel po natin, Matthew, Mark, Luke, and John, sila pong sumulat at mga disciples po ay nakakita po. Ang mga anghel, ang mga Hudyo, ang Christ Himself. Kanya po na-anticipate na yan. Then, Paul, Peter, and John mentioned the death of Christ in their letters likewise.
So ito po yung mga witnesses na hindi po natin ma-rebat, hindi po natin makukontra ang mga nakasulat po nito. Panglima, burial of Jesus is public and secure. Burial, mga tradisyon na ginawa po nila. Ano po ang dapat po natin tingnan dito? Two most popular stories critics used to invalidate the resurrection. Sabi po nila, ay hindi totoo yan. Yung muling pagkabuhay ni Jesus. Ang sabi po nila, ang mga disciples daw po ay nagpunta sa wrong town. Ibig sabihin, yung mga disciples na naging witness, pati na yung mga babae, nagkamali po ng punta. Hindi po yun ang talaga ang pinagbibigyan kay Jesus. At ang isa pang sabi po nila, ninakaw ng mga disipulo ni Kristo ang body niya. So, sino nagkukwento nito again? Ang mga Pariseo, ang mga Hudyo, ang mga Roman officials, they would like to twist the fact. Kanila pong inibang istorya sapagkat sila nga po ay mapapaya sapagkat totoo po yung sinabi ni Jesus na siya po ay mamamatay at mabubuhay na muli. Tingnan po natin yung facts about the burial, yung pagpalibing kay Jesus. Tingnan po natin. Una-una, sino pa may-ari ng tomb, yung pinaglibingan, yung tomb, yung kuweba na doon dinala ang katawan ng ating pong Panginoon Jesus, si Joseph of Arimathea. Now, ang mga disciples niya, ang nagbalot ng kanyang pong katawan at siya lang po naglagay sa tomb. Now, meron pong gwardiya na nagbantay doon, ang mga Roman soldiers. At ang Roman soldiers na yan ay binigyan ng instruction na lagyan ng seal, sinilyohan ng pintuan. Ibig sabihin, ang silyo na yan, pag sinira mo, ibig sabihin ay may pumasok sa loob. So, ibig sabihin, pag may silyo na yung pintuan na yan, walang sino ang pwedeng pumasok. Pag pumasok ka dyan, masisira yung silyo. Pero maliwanag po, na alam po natin na empty po yung tomb. Yung pong pinaglagyan kay Kristo ay empty. And then, isa pa, look at that last wonder. Rolled stone against the door of the tomb. Alam po niyo yung stone po yan ang inilagay po doon. Ang sabi po, napakabigat. Kahit 4 katao hindi po kaya, 5 katao hindi po nila kaya itulak po yun. Napakabigat nun. So, imposible na yung mga babae ang siyang nag-alis nito. Hindi kakayanin ng mga babae na i-roll yung takip na doon. Hindi po kakayanin po yun ng mga kababaihan na siya po unang dumating po doon. So, tingnan po naman natin yung pangalan. Why I believe in the resurrection. The evidence for His resurrection is convincing. Wala na po tayong pag-aalangan po dito sa mga convincing po ang resurrection ng ating pong Panginoon Jesus. Ang Old Testament prophets po predicted both the resurrection of Jesus' entire life. Maliwanag po ang sinasabi po. Hundreds of years prior to these events, they were already prophesied. So, hundreds of years before, in the Old Testament, kaya nasabi natin, maalala po ninyo, sa Old Testament, kanila pong pinapakita kung ano mangyayari sa New Testament. How many years before? Kaya nasabi, hundreds of years before, na sabi na po kung ano mangyayari pagdating po ng New Testament. Maliwanag po ang sinasabi po doon na itinuturo ng Old Testament ang pagpapanganak kay Jesus, kung ano mangyayari kay Jesus, at saka ang kanyang kamatayan, at saka yung kanyang muling pagkabuhay. Doon pa lang sa Old Testament. So maliwanag po ang mga bagay po yun. Now, it was predicted likewise that His side will be first. Again, nabanggit natin kanina na na-predict din na ang kanyang pong tagiliran ay will be first with a spear. And His heart broken and fulfilled. Yes. So yan po ang mga katibayan. Now, His bones left unbroken. Fulfilled din po. Hindi po binali yung kanyang pong tuhod. No? And then, another one. Ano pang prediction ulit? Na siya na po ibuburol sa rich man's tomb. Sino yung rich man na yan? Joseph of Arimathea. Again, another
another testimony there from the Old Testament. Now another one. He will die on the cross and rise again 3 days later. So again, it was again predicted. Now, in summary mga kapatid, tingnan pa natin. In summary, we have these items. Muna, ang historicity of Jesus of Nazareth is airtight. So yung kwento po tungkol po sa kapanganakan ni Jesus ay airtight. Ika nga, wala kang makikita doon na pagkakamali. Totoo po yung mga pangyayaring sinabi. Pangalawa, yung pong nagawa ni Kristo ay unchallenged. Wala pong kumontra sa mga works na ginawa ng ating pong Panginoon Jesus. Pangatlo, yung kanyang pong identity ay confirmed din po kung sino siya. Siya nga po ay I and the Father are one. Isa po sila sa ating Diyos Ama. The death of Jesus was undisputed. Yung kamatayan niya ay hindi rin po na-contradict. At ang panglima, ang kanya pong burial is public and secure. Open po yung kanya pong burial. At ang pang-anim and the last is that the evidence for his resurrection is convincing. Ang kanya pong muling pagkabuhay is also very convincing. Wala pa kayo may question doon. So maliwanag po ang sinasabi. Now, balikan po natin mga kapatid. Ang sinasabi ni Sir Lionel's declaration. Ganito pong sinabi niya. And let us follow. The evidence for the resurrection of Jesus Christ is so overwhelming that it compels acceptance by proof, which leaves absolutely no room for doubt. Absolutely no room for doubt. So yung resurrection ng ating pong Panginoong Jesus, as stated by Sir Lionel's declaration, yung kanyang pong resurrection ni Jesus, ay full proof po. Ang ebidensya po ay maliwanag na maliwanag. Ang kanyang pong ebidensya is very clear. Na wala na tayong pang magkakaroon po ng kahit na kaunting pagdududa. Sa kaso po natin, sa mga husgado, mayroong pagkatawag na beyond reasonable doubt. Kasi nga mahirap po sa mga criminal cases, mahirap pa po magpakulong na mayroon ka pang pagdududa kung siya ba talaga nakapatay. No? Pag mayroon kahit kaunting pagdududa, absurd po yung tao. Pero ito mga kapatid, sinasabi, wala nang pagdududa na siya talaga, si Jesus, ang namatay at nabuhay na muli. Siya talaga. Again, bigyan ulit natin ang din. One more time, mga kapatid. Shall we read everybody? Ready? Begin. The evidence for the resurrection of Jesus Christ is so overwhelming that it compels acceptance by proof, which leaves absolutely no room for doubt. Aliwanag po sa atin yan. Now, ano mangyayari kung walang resurrection? Bago tayo magsara. Ano mangyayari kung walang resurrection? One, kung walang resurrection mga kapatid, preaching Christ will be senseless. Walang kwenta ang pagtuturo tungkol kay Jesus. Kumbaga, wala na, baliwala na yung pagtuturo natin. Mga kaligtasan, baliwala na po yan. Okay, pangalawa, faith in Christ will be useless. Yes. Kasi nga po, walang resurrection eh. Kagaya din ng ibang mga relihiyon. Ang lahat ng kanila pong sinasabing mga Diyos nila, namatay, hanggang doon na lang. Pero yung ating Diyos na buhay, ay namatay at nabuhay na muli on the third day. At ang pangatlo mga kapatid, all the witnesses and preachers of the resurrection will be liars. Ibig sabihin, kung walang resurrection po talaga, ang lahat po ng mga witnesses, ang lahat ng sinasabi sa mga Old Testament po natin, no? Ang lahat po ng sinasabi po nila ay kasinungalingan. So lahat po ng sinabi ng mga tao yan from the Old Testament onwards, sila ba ay nagsinungaling? Hindi po. Kung kaya nga po pag sinabing walang resurrection, sila ay sinungaling. Pangapat, ito maganda. No one will be redeemed from sin. Pag wala pong resurrection mga kapatid, tayong lahat ay mananatiling makasalanan at walang magpapatawad sa mga nagawa po nating
kasalanan. At yung mga former believers will have perished. Tayong mga naniniwala sa Diyos at pagkatapos hindi tayo naniniwala tungkol sa resurrection, then lahat po tayo ay kagaya din po ng iba. At ang mga Kristiyano on this will be the most pitiable people on earth. Pag si Jesus nga po hindi po nabuhay na muli, tayo mga kapatid ay ang mga taong kaawa-awa sa buong mundo. Tayo mga Kristiyano magiging kaawa-awa. Tayo ba ay naniniwala? Yes, naniniwala tayo na meron pong resurrection. Now, after learning all of this mga kapatid, nalaman po natin yung mga sinasabi po na points by points on the six. Ilagay po natin ito sa application po natin sa ating pong buhay. Una, tingnan po natin. Ano ba sinasabi? Shall we read everybody? The resurrection of Jesus Christ is God's answer to Solomon's lament in Ecclesiastes 1:2. Ang sabi po ni King Solomon na talakay natin ito many times, all is useless and meaningless. Vanity of all vanity. Ibig sabihin, lahat ng bagay sa buong mundo ay useless and meaningless. Ibig sabihin, wala tayong pag-asa sa kung susundin po natin ang sinasabi yan. Ngunit ang isang buod po dyan, yes, ang lahat po ng nasa mundo, kung tayo maging makamundo, it will be useless and meaningless. Everything on earth is useless and meaningless. That is very true. Kung yan po ang panghahawakan po natin. Pero ang pinanghahawakan po natin ay ang life after death with our Lord and Savior, Jesus Christ. That is our hope. Pag-asa po natin mga kapatid. Mga pag-asa po natin yan. Kaya ang sinasabi po ni King Solomon, kung wala po sa atin ang ating pong Panginoon, then all of us will be useless and meaningless. And true enough naman. When we all perish on this earth, wala naman tayo madadala sa libingan. Lahat tayo tumatanda. Nangihina tayo lahat, nagkakasakit tayo lahat. We decay. Tayo lahat will decay. No? Tayo lahat po mga, wala exception sa atin. Kaya nga, all is useless and meaningless. Ngunit, meron pong pag-asa. Yun po ang pinakamaganda sa ating mga Kristiyano. May pag-asa pa at magkakaroon pa tayo ng glorified body with Christ. Tingnan po natin ang sinasabi ni King Solomon muli. Solomon's goal was to show that earthly possessions and accomplishments are ultimately futile. Lahat po ng accomplishment. Tingnan po natin. Huwag kayong may ginto sa mali-malita. Ang mali-malitang pera, huwag tayo may yan. Ang mga sasakyan na meron si Diskaya, huwag tayo may yan. Ang mga properties na meron ng mga C family, no? Ang Nosutan family, ang Villar family, napakaraming lupa nila, huwag tayo maingit. Because pag tayo nagsimulang maingit, jealousy mga kapatid, ang kasalanan na ay pumapasok na sa puso po natin. At yan ngayon ang exploit ng demonyo para tayo magtanim ng galit, maingit, at ma-distort na yung ating pong kaisipan. Kinuha na tayo ng demonyo mga kapatid. So maliwanag po ito mga kapatid, huwag tayo maingit sa mga yan. Sapagkat all of us are going there. Ang ating mga nanay, mga tatay, mga lolo, mga lola ay pumapanaw. At ang lahat po ng bagay sa mundo ito ay mawawala rin ultimately. So let us worry about that. Ano ang dapat natin gawin? Kaya only the pursuit of God brings real satisfaction and hope. Ang bigyan po ng focus sa ating mga kapatid, ang ating pong Panginoon. Yun ang pong pag-asa po natin. Wala na tayong pag-asa iba. This is our only hope, ang ating pong Panginoon Jesus. Siya lang. At wala na iba. That's why we should honor God in all what we say, think, and do. Sa lahat ng ating pong gagawin, iisipin, sasabihin po natin, it must glorify God always. Always, yan po ang ating pong gagawin mga kapatid. Maliwanag pong sinasabi po
ni King Solomon po dito sa ating pong pinag-usapan. At tingnan po natin muli ang iba pang sinasabi. Is saving knowledge of Christ and His reason is not mere result of right reasoning about historical facts. Now, this is in support why I believe in the resurrection. Hindi lang ito dahil sa magaling ka magdebate. Ang tawag po dyan, not mere result of right reasoning. Magaling magdebate. Kaya sa kahit panalo ka o whatever, you cannot deny historical facts. Another one, spiritual illumination. Spiritual illumination, mga kapatid, if we think align with God, then ang banal na spirito ang siya pala magbibigay sa atin ng mas malalim pagkalaman. But if you reject God, if you reject the Holy Spirit in your life, then hindi po yan illumination. Satanic influence na po ang mapupunta po sa atin. Yung mga lust, yung mga desire po mga yan, yung mga makamundo, yan nga po ang mangingibabaw po sa atin. Finally, a revelation of the truth and glory of God in the face of Christ, who is the same yesterday, today, and forever. Our God is the same magsimula pa nung simula, according to the Bible. But before time, we know that He existed already because He's not covered by time. But accordingly, sa ating pong pag-aral, even in the Old Testament, He was already there. Nandun na siya. At nandito siya sa ating kalagitnaan. At nandun din siya beyond our understanding. Yan po ang revelation po ng katotohanan ng kaluguran po ng ating pong Panginoon. Kaya po ang questionable mga kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos po para po sa atin. Now, Christ's resurrection guaranteed both His promise to us and His authority to make that promise. We must take Him as His word and believe. Believe and you will be saved. May guarantee na ating pong Panginoon Isus. Ano guarantee niya? Nakita na natin kung ano nangyari yung kanyang pong mga ginawa. His work, His earthly ministry in those 33 years. Nakita na po natin lahat. Ano pa bang hahanapin natin mga kapatid? So we must take Him as His word and believe. Alam na po natin. That is why when you are made to choose between right and wrong, alam natin kung ano ang ating pong pipiliin. Now, next slide, tingnan po natin. Pakibasa po. Ready? Begin. The next time He appears, it will be in glory. Amen. Ang muling pagbabalik ng ating Panginoon, it will be in His glory. At kailan siya babalik? We do not know. Ano na kailangan natin? Sumunod lang tayo sa Kanyang kagustuhan. Obey. And do not murmur and do not complain. Kailangan sundin lang po natin ang nais ng ating pong Panginoon. At basahin po natin ang short verse na ito. Shall we go to that next one, please? Shall we read, everybody? At the time, the Son of Man will appear in the sky, and all the nations of the earth will mourn. They will see the Son of Man coming on the clouds of the sky with power and great glory. And He will send His angels with a loud trumpet call, and they will gather His elect from the four winds, from one end of the heavens to the other. Mga kapatid, muling darating ang ating pong Panginoon. Yun lang po ang ating pong kagalahan sa ating pong lahat. At huwag tayong matakot whatsoever. Ang ating lang po, ihanda po natin ang mga puso po natin. Let us continue to have faith in God. We believe in Him. Kaya ang sabi po, believe and you will be saved. Alright, last slide mga kapatid. Last slide natin. Everybody read. Ready, go! Thanks be to God for the victory we have in the resurrection of Jesus Christ. Bigyan po natin mga kapatid ang lahat ng karangalan, all the glory in Jesus' mighty name, our Lord and our Savior. And say everybody,
Amen and amen. Let's pray. Panginoon, muli kami po ay nagpapasalamat sa isa pong mabiyayang umagang pinagkaloob nyo. Lahat po ng umaga, Panginoon, ay truly mabiyayang, Panginoon. Sapagat ang inyong pong pagmamahal sa amin, Panginoon, na kailanman ay hindi kumukupas at hindi nagkukulang at always on time, Panginoon. Lord, muli kami humiling, Panginoon, ng kapaturan sa mga instances sa kanya, Panginoon, nagkaroon po ng pagdududa sa inyo pong pangako, Panginoon. Lord, truly, Lord, kami humingi po ng kapaturan niyo sa kanya, Panginoon. At kami po lang pala nagpapasalamat dito para sapagat kailanman ay hindi niyo kami iniwan at hindi niyo kami bibitawan. Patuloy, Panginoon, na gumagalaw, Panginoon, ang inyong pong banal na Espiritu pang maging gabay at patnubay po kay Panginoon ang bawat isa, Panginoon. Lord, maraming pong salamat. Salamat, Panginoon, sapagat kahit ka, Panginoon, ay mayroong nagagawang mga pagkukulang, lalo po rin po, Panginoon, ang inyong pong walang sawang pagmamahal sa amin, Panginoon. Lord, sa lingkong ito, Panginoon, at sa mga darating pang lingkong, Panginoon, dalayan po lang, Panginoon, na tunay nga po, Panginoon, na mga ibabang, Panginoon, ang aming pong pananatili na tumitingin, Panginoon, sa dakot taroon ng muling pagbabalik ng inyong pong bugtong anak na si Jesus. Panginoon, maraming salamat muli at muli, binabalik ko namin sa inyo lahat ng papulit pag-aral. In Jesus' mighty name. Everybody say once again, Amen and Amen. Pagpapakan ko natin ng Panginoon. Gusto pa tayo tumayo at ating patuloy na awitan ng ating Diyos na Say
Mag-type ka, T-I-G-H-T, type. Ay mag-type ka, T-I-T-H-E. Not because God needs your money, but because He wants your heart to trust Him. Hindi po kailangan ng Diyos ang ating mga pera, pero ang kailangan niya ay ang ating puso na magtitiwala sa Kanya. Tithing is faith in action. It's obedience even when it's uncomfortable, trusting that God will provide beyond what you can see. Sa Malakay 3:10, sabi po niya, at ito po ang command ng Panginoon para sa ating lahat. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Bubuksan lahat po ng Diyos ang mga dulungawan sa langit. So even when it feels hard, when your budget says no, you will still choose to say yes to God. So kahit walang-wala na po tayo, kung ang ating mga puso ay magtitiwala sa Panginoon, ay hindi po tayo makakapagsabi ng no. We will still abide at magyayas po tayo sa Kanya. Because where there is obedience, there will always be provision. Ganon po, kamangha-mangha, ganon po, kataas ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kahit walang-wala na po tayo, kung tayo po ay magtitiwala sa Kanya, He will provide everything that we need. Tayo po ay magbigay. binibigyan mo kami patuloy, Panginoon, ng puso na magtitiwala sa inyo. Panginoon, maraming salamat po sa lahat-lahat ng provision, Panginoon, na patuloy niyo pong binibigay sa inyong mga anak, Panginoon. Every day in our lives, lahat ng mga hinihiling namin, Panginoon, hindi man paman namin nahihiling, ay nag-provide niyo na po. Ang bukod tanging gagawin na lang po namin ay magtitiwala sa inyo. Lord, maraming salamat po. Dahil araw-araw, Lord, sa pakikibaka namin sa buhay na ito, mahirap, Panginoon, maraming pagsubok, kahirapan, mga hindi mabilang na problema sa buhay. But still, Lord,
binibigyan niyo po kami ng kalakasan. Provide niyo po ang lahat ng aming pangangailangan, Panginoon. Lord, maraming salamat po dahil patuloy kaming nagtitiwala sa inyo. Kung ang mga ibon, Panginoon, sa iyong papawid ay pinoprovide niyo po ang kanilang mga pagkain araw-araw, how much more na kaming mga anak po ninyo, Panginoon, na patuloy na naglilingkod sa inyo, patuloy na sumusunod sa inyo. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Maraming salamat, Panginoon. Dahil sa pag-ibig, hindi matatawaran pag-ibig na binibigay mo po sa bawat sa amin. And we cling to that, Lord. We hold on to that, to your promise, O God, na in the end, kami po ay magkakasama-sama, Panginoon, sa pagsalubong sa inyo, Panginoon. Lord, maraming salamat. We bless you, Lord. At ang mga tithes and offerings nito, Panginoon, na patuloy na pinagkakaloob ng inyong mga anak, Lord, for their trust in you, O God. Basbasan niyo po ito, Panginoon. Bless this tithes and offerings, Lord, na magamit lamang po, Panginoon, para sa ikakalawak ng inyong iglesia, Panginoon. Sa ikakalawak ng mga gawain, Panginoon, para po sa inyo. Maraming salamat, O God. We bless your name because we exalt your name, O God. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin, Panginoon, sa aming pangalan ng aming tagapagligtas, aming Panginoon na si Jesus. Amen and amen. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon naman po, dadako na tayo sa ating announcement. Adult and Youth Sunday School po, 9 a.m. to 9:30 a.m. Sunday School Kids naman po starts at 9:30 a.m. Sunday Service Proper, 9:30 a.m. to 11:30 a.m. At prayer meeting po every Wednesday starts at 6 p.m. Inaanyayahan po ang lahat kung kayo po ay available. Sa next Sunday po, for Sunday, April 5, 2026, Easter Sunday Sunrise Service po sa CBCC Main Puloy. Naanyayahan po ang lahat na dumalo at wala po munang simba dito. Panginoon, salamat po sa inyo sa umagang ito, Panginoon. At kami muli nakapagpulog sa inyo at manulhati. Sa Kanya makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapag-harap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanyang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Sige po, minsan po ating mawitan muli ang ating Panginoong Diyos na buhay.
Let's party for